Grabe, ginulat ang mga Duterte at ang mga taga Davao sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Big ticket project ni Pangulong Marcos at DPWH Secretary Vince Dizon kasi sa Davao Region magbubukas na sa 2027. Halika, ating itong pag-usapan mga kaibigan. Yeah, exactly. So if we're done by the DPO on the 26th, quarter 4, 26, can't we? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Alam mo ba na sa gitna ng lahat ng problema sa trapiko at pampublikong transportasyon sa Davao, isang anunsyo na gumulat sa lahat na tila pati ang mga taga doon ay magugulat din. Akala ng karamihan matatagalan pa bago may konkretong solusyon, pero biglang nagpakita ng matinding galaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Sila mismo ang nag-inspeksyon sa Kalinan, isang hakbang na hindi inaasahan ng marami at hindi lang basta inspeksyon, therefore isang game changer ang pinangako nilang proyekto na magbabago ng takbo ng transportasyon sa Davao. Ang twist, delikado na sanang tuluyang maiwan ang Davao sa modernisasyon dahil ilang ulit nang na-delay ang proyekto. Concern dito si Pangulong Bongbong Marcos at dito na pumasok si dating DOTR Secretary at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Seryosong sinabi niyang bibilisan at tatrabahuhin ito ang ruta na magbabago ng laro. Hindi lang basta-basta linya ito, mula Katalunan, Pakenye hanggang Sasa, daraan ito sa Ulas, Matina at Bahada. Ang pusod ng traffic na araw-araw pinapahirapan ang mga Davaoenyo kung saan dati 2 oras na biyahe. Therefore, inaasahang magiging mas mabilis, mas maayos at mas ligtas ang pagbabiyahe. Ang pasabog na hindi pa alam ng lahat. Akala mo iyon na ang lahat, hindi pa, dahil for the first time in the country, isang public bus driving academy ang itatayo mismo sa Davao. Pero hindi ito ordinaryong training center. Layunin nitong gawing profesional ang mga driver, hindi lang basta marunong magmaneho, kundi disiplinado, ligtas at handang magbigay ng maayos na serbisyo. Therefore, hindi lang commuter, safety ang panalo dito, pati kalidad ng pamumuhay ng bawat Davaoenyo ay tataas. Sa simula parang isa lang itong pangkaraniwang inspeksyon, pero habang lumalalim ang usapan, makikita mo isa itong napakalaking blueprint ng kinabukasan ng Davao Region. Magbubukas ito sa 2027, isang taon na inaabangan na ngayon pa lang ng buong rehiyon at kung mangyayari nga ang lahat ng pinangako. Therefore, hindi lang simpleng proyekto ito, kundi isang pamana ng kasalukuyang administrasyon sa mga susunod na henerasyon. Oo, malaking bagay ang proyekto sa Davao. Magbabago ito ng buhay ng mga tao, magpapagaan ng biyahe at magbibigay ng pag-asa. Pero may mas malaki pang proyekto na matagal nang nakahanda, hindi lang para sa isang syudad, kundi para sa buong mundo. At iyon ay ang plano ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sabi nga sa unang 1:5 verses 11 to 12. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang sinumang nasa anak ay may buhay. Ang wala sa anak ng Diyos ay walang buhay. Therefore, habang inaabangan natin ang pagbubukas ng bagong transport system sa 2027, tandaan natin na may mas matibay, mas tiyak at mas dakilang daan na ibinigay ang ating Panginoon Yesus para sa atin, ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Tunay nga po Panginoon na wala na pong ibang daan patungo sa langit na bayan, patungo sa masaganang buhay, patungo sa tunay na kagalakan, kundi ang aming Panginoon Jesus lamang. Tulungan niyo po kami Panginoon na ituon ang aming pansin sa Kanya dahil naniniwala po kami na hindi po kami tagalupa, kundi kami pong lahat ay tagalangit. Amin nang ipinapasakop ang aming buong puso, ang aming buong kaluluwa sa aming Panginoon Diyos, hindi dahil sa mamanahin naming langit, kundi dahil sa pagmamahal ng aming Panginoon Jesus na siya pong nabayubay sa krus upang kami po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng mapayapa at masaganang buhay kasama po ang aming Panginoon Jesus. Tulungan niyo po kami at gabayan, patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siyang aking